Ay, Hello. sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain at tayo po ay nasa ikalawang bahagi na meron tayong sitas na pinagtalo ngayon upang ito'y ating pag-aralan, basahin, ito'y ating pangunawaan, pag-nilayan, at ito'y magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, basahin natin yung ikalawa. Sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 13 hanggang 15. Sa totoo lang po, masarap sa mga tagapagpahayag ang bigyan ng sitas na maiksi. Kasi challenge yan. Kasi kung sanay tayo sa mahaba, paano mo pahabain yung isang versikulo, o kahit dalawa man yan, o tatlo, maganda po yung i-challenge sa mga ibang lista. Pero yan, mahaba, 10 versikulo, bibigyan ka 3 minuto. At meron naman yan, 3 versikulo, bigyan ka 15 minuto. Paano mo ipapalawakin yun? Kasi po, ang pagpapahayag ng ibang video, hindi naman nakadepende sa karunungan ng tao, kundi nasa paghahanda ng magpapaliwanag ng salita ng Diyos. Kasi po, ang may akda nito, iba-ibang tao ang ginamit para isulat ang Biblia. Sabi nga, 66 book, ilang tao ang gumawa nun. Iba-ibang panahon, iba-ibang lahi ng tao, hindi sila magkakilala, pero ang kanilang sinasabi, interconnected. Ibig sabihin, merong gumabay para sa kanila. Ito na yung tinatawag na Espiritu Santo, na nagpaunawa sa kanilang kaisipan para isulat. Kaya yung mga laman ng mga surat, magkakakunik lahat. Ngayon, basahin natin itong sa Kapitulo 19, versikulo 13 hanggang 15. Nang magkagayon, ay dinala sa kaniya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin. Sinaway sila ng mga alagad. Ngayon po, ito po ay isang pagkakataon noong ang ating dakilang Panginoon ay nangangaral ng salita ng Diyos. Siyempre, kumbaga, ang itinuturo ng ating dakilang Panginoon, Ebanghelyo. Siyempre, hindi naman lahat ng full-time na maghapon, puro Ebanghelyo. Dumating sa punto na parang may pagitan doon na walang ginagawa. May mga tao doon na dinadala ngayon yung mga maliliit na bata sa ating dakilang Panginoon para ipanalangin. Pero yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon, sinasaway. Kumbaga pinipigilan na huwag gawin na palapitin yung mga bata sa ating dakilang Panginoon. Ngayon, ang tanong, nalalaman ba ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon ang punto? Bakit yung mga magulang, kinukuha yung mga anak nila, pinapalapit sa ating dakilang Panginoon? At bakit nila sinasaway? Meron ba silang pamantayan para sawayin yun? Kaya ngayon, ang sabi ng ating dakilang Panginoon, tatapat, sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Ibig ko palang sabihin, kahit yung mga alagad man o yung magulang ng mga maliliit na bata, mas makitid yung unawa nila. Mas, kumbaga, hindi nila nauunawaan na hindi pala dapat pinipili lang yung dapat na lumapit sa ating dakilang Panginoon. Hindi porket alagad ka, ikaw lang dapat ang malapit sa ating dakilang Panginoon. Hindi dapat magulang ka lang, ikaw lang ang pwede magsimba. Kung ano yung mga bata.
Kaya, nagsisilapit ang mga bata dahil po, iba po kasi ang isang bata kumpara sa magulang. Observe na lang natin. Minsan, nakikita natin ang mga bata naglalaro, pag may napikon, nagtatalo-talo, nag-aaway-away, maya-maya, bakit na ulit? Ang tanong, magkaparehas ba yan sa ginagawa ng mga matatanda na? Na may mga gulang na, may mga sapat na kaisipan na? Hindi po. Bakit? Yung bata, hindi po kasi marunong sila magkinkin ng sama ng loob. Unang galit man sa kanilang puso, kumbaga, hindi po yan nire-record sa kanilang puso at sa kanilang kaisipan. Ang magalit ng matagal. Pero po, ang mga matatanda na, anong nangyayari? Kapag halimbawa, biniro lang, o kaya may ginawang masama ang kapwa, at napikon, at nasuya, o nagalit, minsan po, naitapangin sa isipan, na hindi kita patatawarin hanggat hindi ka lumapit sa akin upang humingi ng tawad. Ganun po ang mga matatanda na. Ngayon po, anong dapat natin gawin? Gayahin natin yung mga bata. Paano po ba ang pagpapatawad? Kada namagaya natin yung mga bata. Ang mga bata, hindi po sila nagkikinkin ng sama ng loob. Ngayon po, kung halimbawa, tayo man ay dumating sa punto na tayo ay nasuya o nainis o nagalit, hindi po dapat natin bigyan ng pagkakataon yung puot na yan, yung galit na manahan sa ating mga puso. Sapagkat hindi na po yan nakalulog sa ating dakilang Panginoon. Halimbawa, magkasala sa atin ang ating kapwa at hindi naman nagre-reconcile, ano gagawin natin? At kayo pa ba natin na humingi siya ng tawad? Hindi na po. Sagutin niya na yan sa Diyos kung hindi siya humingi ng tawad. Ang mahalaga po dyan, marunong tayong umunawa sa kanila. Dahil po, hanggang doon lang ang naabot ng kanyang pag-iisip. Hanggang doon lang siya. Ayaw niyang magbago. Ayaw niyang magsisi. Kaya, gayahin na lang natin yung attitude ng mga bata. So, yung mga bata, kapag sila po ay nagagalit, hindi ipinapasok sa memory nila yung galit. Kundi maya-maya, bakit na ulit? Sabi nga, kung yung kaaway magutom, kanin mo. Kung siya'y mauhaw, painuin mo. Kupin mo pa. Bakit? Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubuntong mo sa kanyang ulo. Hahatulan din siya dipindi sa kanyang mga gawa. Siyempre, para hindi na tayo madamay, patawarin na lang natin. Kasi baka mamaya na yung sama ng loob na yan, yung inis o yung galit, yan pa ang maging dahilan upang hindi natin makamtan ang kapayapaan ng ating kaluluwa. Sabi niya, sa mga ganyan ang kaharian ng langit. Nasa mga bata. Sana ganun din sa mga matatanda. Ang tanong, paano ba tayo paghaharian ng langit? Unang-una, kasama yan sa idinadala. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Ngayon, meron tayo ditong kinakailangan maunawaan. Paano ba naghahari ang Diyos sa buhay natin? Nakalatag na ang lahat ng pang-araw-araw natin ginagawa. Ngayon, pagdating sa pagsunod o pagpapasya, doon po dapat tayo mag-isip. Kasi po, kung halimbawa, ito bang isang bagay na ito, kapag sinunod ko, masusunod ko ba yung kalooban ng Diyos o sarili kong kalooban? Pero kung halimbawa, nagpili ka pa, pwedeng hindi, pwedeng okay. Sasama pa ako o hindi. Ano ba, susunod pa ako o hindi. Ibig sabihin, nagiging alanganin pa yung pagpapasya. Pero kung halimbawa, tanda nating sundin yung kalooban ng Diyos, alang-alang sa pagsunod,
Kahit mabigat sa loob, kontra yung ating isip, basta ang mahalaga, napaluwalhati natin ang Diyos. Okay lang masakripisyo natin ang ating sarili. At may trabaho tayo, nandito tayo, para makinig lang ng Ebanghelyo, okay na yun. Kasi yun po yung sinasabing thy will be done. Nasunod ang kanyang kalooban. Dapat ganun po. Ngayon, pagdating dito sa mga bata na lumalapit sa ating dakilang Panginoon. Kalooban ng Diyos na yung mga bata, palapitin sa ating dakilang Panginoon. Pero yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon, kumukontra. Alin ba ang masusunod? Kalooban ng Diyos o kalooban ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon? Dahil sila ang tumututol para lumapit sa ating dakilang Panginoon. Sumasangayon ba yan sa aral? Yung ginawa ng mga alagad? Hindi po. Kaya ang sabi ng ating dakilang Panginoon, pabayaan mo silang lumapit sa akin. Kaya po, kung tayo po ay mabubuhay lamang katulad sa bata, sabi nga, maliban sa'yo'y maging tumulad sa mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Kunin natin yung attitude na pinapakita ng mga bata. Yung maliliit na bata, unang-una, hindi siya marunong maghinanakit. Hindi siya marunong gumawa ng sama ng loob. Hindi siya marunong magalit. Hindi siya marunong magdamdam. Naghahari sa kanilang puso ang pag-iibigan. Dahil siyempre, kalaro mo siya. Kapag inaway mo, sabi ko, kasi wala ka ng kalaro. Dapat ganun din ang isipan natin. Sa pagkakapatiran, kung mayroong suway dyan, mayroong pasaway dyan, dahil kapatid mo siya, sa paglilingkod, kahalagahan natin sila. Dahil bagamat mayroong suway, talagang yun talaga yung attitude niya, kakayaan natin siya. Ang mahalaga doon, nagawa natin yung mga bagay, ang pagturing sa ating kapwa bilang kapatid. Ito po yung importante na dapat kayahin natin sa ugali ng mga bata. Sabi dito, at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at umalis doon. Ang tanong, bakit po ginagawa ng ating dakilang ng pagpapako ng kapatid? Kasi po, yung mga tao na nasa kapakumbabaan, nasa kalinisan ng kanilang puso, at walang mga kimkim, walang pagdarandam, o sama ng loob, kung hinanakit man sa kanyang kapwa, ngayon ay ikinabubuhay ng mga bata, ito po ang mas higit na pinagpapala. Kaya po, ipinapatong niya ang kanyang mga kamay sa mga maliit na bata. Sana po ganun din sa atin, na mga may gulang na, matatanda na, malalawak ng pag-iisip, dapat marunong din tayong kumilala kung tama pa ba ang ating ginagawa. Tama pa ba ang ating iniisip. Sumasablay na ba ito sa ating pagpapasya? Kung ito po ay hindi na tumatama, sumasalungat na sa aral ng ating dakilang Panginoon, hindi pa huli ang panahon, kinakailangan pa natin ayusin, baguhin, itama ang lahat ng ating mga ginagawa. Dapat sumasangayon lahat ng ating ginagawa doon sa mga aral na ating napapakinggan, nababasa sa mga banal na kasulatan. At sigurado po yan, hindi po ipagkakait ng ating dakilang Panginoon na ipasuhin niya ang kanyang kamay sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na kung isinusuko natin ang ating sarili at ganun din pati yung mga kaaway natin, pati yung mga kaalit natin. Kahit yan pa ay murtang kaaway na hindi nagkasundo ng matagal na panahon. Sabi niya, ipagkatiwala natin yung lahat sa Diyos. Kahalan ng Diyos para sa kanila. Ang mahalaga, itinuwid natin ang ating sarili, tayo nagsisi, tayo nagbalik loob sa Diyos, at ginawa natin ang ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po magdadalawang isipin ng ating dakilang Panginoon na ipatong din ang kamay. Katulad din sa bata na pinapatungan niya ng kamay ang mga pinagpapala. Marahil kung yun ang pinaka-susi para pagpalain din tayo ng Diyos dito sa ibabaw ng sanglibutan. Subukan natin gawin na isurrender natin ang lahat ng bagay
Kung meron man tayong hinanapit sa atin, sama ng loob, o pagdaranda, yan po ay pagkatiwala na lahat natin sa Diyos at hilingin natin sa Kanya na magkaroon na tayo ng kapanatagan ang ating kaluluwa. Huwag na natin isipin yung mga nakaraan. Sabi nga, yung tapos na. Ang harapin natin yung ngayon. Kung meron pang konti, alisin na yun. Yung kabigatan na yun. Kasi baka mamikit pa natin yan doon sa kalawang buhay. Yun ka maging dahilan, hindi sa kaluwalhatian ng Diyos tayo napunta. Kaya kinakailangan po, unahin natin, kilalanin muna natin ang ating sarili. Meron pa ba? Kung wala na, masalamat tayo sa Diyos. At doon, ipagtatalong na rin sa atin ang kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin. Siguro po, nandito na lang pagkitago natin sa oras nito. Salamat sa Diyos. At ano man ang ating kailangan, karaingan, ilapit natin yan sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo, salamat at magpagpala na po sa bawat isa.